Ira POV. Nay, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko kay Nanay Inday na makita siya. Kamusta na po kayo? Kamusta na po si Bella? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Wala kang dapat na ipag-alala. Maayos ang lagay ng bata. Nakakalungkot lang dahil hindi siya makalabas. Bantay sarado ang mga alagad ni Jake sa kwarto niya. Nililibang ko na lang para hindi umiyak. Nakakaawang bata. Parang piniga ang puso ko dahil sa sitwasyon ni Bella. Kasalanan ko kung bakit siya napaparusahan ngayon. Konting tiis na lang, Nay. Kapag natapos ang lahat ng to, ay sisiguraduhin ko makakaalis kayo rito ni Bella. Mag-ingat ka, Rose. Maraming mga mata at tenga rito si Jake. Babala ni Nanay. May paraan po ba para saglit ko makita si Bella? Umiling si Nanay Inday. Inaabot ko sa kanya ang laruan na binili ko para kay Bella. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa sobrang pagkami sa bulol na prinsesa ko. Mag-iingat ka palagi, anak. Patnubayan ka ng Panginoon. Salamat po. Bago magtungo sa kwarto, ay dinaanan ko muna ang opisina ni Jake. Nagbabaka sakaling makausap siya. Wala siya ngayon rito. Pahayag ni Elliot. Nasaan siya? Business trip. Tipid niyang sagot. Gusto ko makita si Bella. Walang paligoy-ligoy kung saad. Alam mong sagot ko dyan ni Rose. Hindi malalaman ni Jake kung hindi mo sasabihin. Hindi lang ako ang mata at tenga niya sa mansyong to. Mas lalo mo lang ipapahamak si Bella kapag nagmatigas ka. Tama siya. Sa huli ay wala akong nagawa. Nagtungo ako sa kwarto ko para kunin ang mga gamit ko. Mabigat man sa loob kong umalis dito sa mansyon nang hindi nasisilayan si Bella, ay tatatagan ko na lang ang loob ko. Gaano ba ako katagal na mawawala? Bulong ko sa sarili ko habang nakatitig sa damitan ko. Hindi ko kasi alam kung gaano kadaming dadalhin kong damit. Nang magising ako kanina ay tambak ang mga branded na damit, bag at sapatos ang Unity Dark. Na-appreciate ko naman ang ginawa niya, pero hindi ako sanay na magsuot ng mga mamahali na gamit. Galit pa rin ako sa kanya, pero nabawasan yon dahil sa sorpresa niya. Kahit pa paano nag-effort naman yung tao. I just wish she's here. Nakakamiss din palang ugok na yon. Inilabas ko ang mga pang-cooperate attire ko na palagi kong isinusuot sa opisina. Kesa naman gamitin ang mga mamahaling damit na binili sa akin ni Dark, ay mas makabubuting ito mga usual kong mga ginagamit ng isusuot ko para makaiwas sa chismis at atensyon galing sa iba. Siguradong kaiinggitan na naman ako ni Hera kapag nagkataon. Kaagad na naagaw ang atensyon ko dahil sa mahinang katok sa pinto. Pero ang mas umagaw sa pansin ko ay ang sobrang isinilid nito sa siwang. Kinuha ko ito bago buksan ang pinto pero wala nang misteryosong taong nagsilid ng sobre sa kwarto ko. Nilako ang pinto bago buksan ang papel na hawak ko. Isang malaking question mark ang gumuhit sa mukha ko na makita ang isang address na nakasulat dito. Ano naman to? Bukod sa alam kong address ito, ay ano naman ang meron sa lugar na to? Kung tatansyahin, ay halos 1 oras ang magiging biyahe ko papunta sa lugar na ito. Dali-dali kong inampake ang mga gamit ko bago lumabas, pero napasimangot ako nang bumungad sa harap ko si Shelo at Latter. Ang tambalan talaga nilang kinaiirit ako rito sa mansyon. Totoo na ba yan? Hindi ko na ba makikita ang pagmumukha mo ito? Excited na tanong ni Shelo. Hindi ko na sana siya papansinin, pero sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Humarang siya sa daraanan ko bago sipain ng katabi kong maleta. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng atensyon ko. Handa naman ako maging boxer sa punching bag na pagmumukha mo. The heck, Latter? Sigaw nito kay Latter na walang tigil sa pagtawa. Bigla kasi itong humagalpak ng tawa dahil sa sinabi ko. Hindi ko kailangan patulan ang pang-squatter mong ugali. Okay, good. Pwede bang tumabi ka na? Ang sakit mo sa mata? Tumabi man siya,
pero hindi nakalampas sa paningin ko ang mapang-asar ng ngisi. Bella's mine. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang batang yon. Imbis na patulan siya, ay mahigpit kong ikinuyom ang mga kamao ko para pigilan ng sarili kong sugurin siya. Wala akong mapapala kung papatulan ko siya. Ano ginagawa niyo rito? Hindi makapaniwalang tanong ko na makita si Gonza at Lito. Bumaba si Lito sa passenger seat at binuksan ang pinto ng backseat para papasukin ako. Lagot kami kay bossing kapag nalaman niyang hindi namin ginagawa ng maayos ang trabaho namin. Saad ni Lito. Sinundan niyo ba ako? Malamang. Sagot ni Gonza, kaya sinamaan ko siya ng tingin. Kaagad akong sumakay sa loob. Ayokong patagalin pa ang pananatili nila rito. Sigurado na akong nahagip na sila ng CCTV. Wala pa rin bang balita kung kailan ang balik ng boss niyo? Wala pang isang araw pero mismo na kaagad si boss. Ayi! Pangaasar ni Lito. Wala ka bang number niya? Tanong ni Gonza. Wala. Tipid kong sagot. Meron ako. Bigay ko sa'yo. Wag na. Ayokong kausapin ng lalaking yun. Wala? Pabebe pa? Komento ni Lito. Akmang sisipain ko na sanang upuan niya, nang bigla namang pumreno si Gonza dahilan para tumamang mukha ko sa unahan ng upuang kinaupuan ni Lito. Sorry, may tumawad kasing pusa. Paghingi ng paumanhin ni Gonza. I'm done with this too. Kapag nakarating to kay Dark, ay malilintikan talaga kayo sa akin. Banta ko sa dalawa. Stay here. Dagdag ko pa. May 30 minutes ka lang. Kapag hindi ka dumating sa tamang oras, ay mapipilitan kaming puntahan ka na. Fine. Pagpayag ko. Siguro naman hindi ako matatagalan. Bumaba ako ng kotse. Sandali akong napatigil sa harap ng pang-arkong gate ng sementeryo. Ito ang lugar na nakalagay sa loob ng sobre. Walang dahilan para matakot ako dahil tirik na tirik pa ang araw. Nag-aalangan man, ay dumiretso ako pagpasok. Hindi ko alam kung anong direksyon ang babaybayin ko, pero hinayaan ko lang ang sarili ko na maglakad hanggang sa isang figura ng babae ang natanaw ko. Nakatayo siya sa harap ng isang puntod. May nag-udyok sa akin na puntahan siya, kaya naman naglakad ako papalapit sa kanya. Elena? Hindi ako pa pwede magkamali. Kahit nakatalikod siya mula sa akin, ay sigurado akong siyang katulong sa mansyon na kilala ko. Nandito siya. Nanditong hinahanap mo. Mahinang pahayag niya ni kinukunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ikakasal na dapat kami pero humagulhol siya ng iyak. Lumapit ako sa puntod na kaharap niya at doon ko tuluyang nabasa ang pangalang nakahimlay doon. Armando Reynaldo. Siya ang nobyo kong si Arman, ang taong hinahanap mo. Kung ganon, ay wala na akong pagkakataon na kausap siya. Bigla akong nanlumo. 5 years ago. May alam ka ba kung anong ginawa niya noon sa baryo ng datong Armita? Kung bakit o paano siya napadpad sa lugar na yon? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Nagbabaka sakaling makakuha ko ng konting sagot sa kanya. Humarap siya sa akin. Nakita ko ang puot sa mga mata niya habang nakatitig sa akin, pero kaagad niya rin tong winakli. Humarap siyang muli sa puntod ng nobyo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Isang beses mo lang ako makakausap patungkol dito, kaya naman makinig kang mabuti. Bago pang man magtungo sa barayong yun sa Arman, ay puno na siya ng pag-aalinlangan na sundin ang inuutos sa kanya ni Jake. Pumalpak ang unang plano niyang pagpatay sa leader ng Oxford. Kaya naman panibagong planong isinagawa ng matandang yun. Si Dirk bang tinutukoy niya? Ang mga lalaking humahabol kay Dirk noon ay mga tauhan ni Jake? Ano ba tagang naging atraso ng mga Oxford kay Jake?
Nalaman nito may babae itong kinahuhumalingan sa maliit na baryong yun. Kaya naman gumawa siya ng larong hanggang ngayon, sigurado akong kinaaliwan niya. Tumambol ang malakas ang puso ko. Lahat ng mga lumalabas sa bibig niya ay patungkol sa amin ni Dark. Hindi aksidenteng pagkakabunggo sa iyo ni Arman. Paano ka nakakasiguro? Lahat ng baho na alam ni Arman patungkol kay Jake ay nakakarating sa akin. Sinubukan kang ipapatay ni Jake pero pumalpak siya. Nang malaman niyang buhay ka, ay panibagong oportunidad yun para sa kanya. Kung ganun, simula pa lang ay kinagat ko ang labi ko para pigilan to sa panginginig. Hindi kanya kinupko para tulungan ka makipaghiganti sa mga Oxford. Isa kang kasangkapan para makuha ang station na hinahanap niya. Teka, pagpigil ko sa kanya, yun lang impormasyong may bibigay ko sa'yo. Pero kulang pa. Alam ko marami ka pang alam. Sisirain mo rin bang buhay ko? Katulad ng ginawa mong pagsira at pagpatay sa nobyo ko? Nang magising ka mula sa pagkakakomatose, ay sinubukan ni Arman na sabihin sa iyong lahat dahil hindi makaya ng konsensya niyang makita ka araw-araw na pinaglalaroan lang sa palad ni Jake. Pero imbes na ipahamak ka, ay mas pinili niyang tapusin ang buhay niya. Alam niyang kapag nalaman mong lahat ay mabilis lang kay Jake na patayin ka. Marahas niyang winakli ang kamay ko na nakahawak sa braso niya bago maglakad papalayo sa akin. Naramdaman ko ang panghihina ng mga tuhod ko, kaya naman napaupo na lang ako sa lupa bago mapahagulhol. Tama ngang hinala ko. Ginagamit lang ako ni Jake para makapaghiganti sa mga Oxford. Pero ang malamang sinira niya rin ang buhay ko ay isang malakas sa sampal sa akin. Umpisa pa lang, bakit hindi ko malang napagtanto na isa siyang demonyo na nagbabalat kayo lang? Noon pa may ginagamit niya lang ako para sa pansarili ng interes. Isang putok ng baril ang umagaw sa atensyon ko. Nangihina man, ay mabilis akong tumayo para hanapin ang pinanggalingan nito. Lakad-takbo ang ginawa ko. Inilibot ko ang paningin ko sa sementeryo at halos manghina ko na makitang nakahandusay na katawan ng babae. 5 metro lang ang layo sa akin. Elena! Bago pa man ako makalapit sa katawan ni Elena, ay mabilis na akong nahila ni Gonza. Nakita ko ang paghugot ng baril ni Lito habang alerto ito. Wala akong makita. Hindi kaya sniper yun? May sniper ba na ganun kalakas ang putok? Tara na! Si Elena! Kailangan natin siyang isugod sa ospital. Sorry, Ira, pero prioridad namin ang kaligtasan mo. Hindi. Pagmamatigas ko. Hindi ko natapos na sanang sasabihin ko nang takpan ni Gonza ang bibig ko gamit ang panyo niya. Unti-unting nanlabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan na ako mawala ng malay. Humanda siya pagising ko. Unang bumungad sa akin ang puting kisame sa kwarto ng kinalalagyan ko. Nang maalala ang nangyari sa sementeryo, ay doon na ako mabilis na napabalikwas. Si Elena, namamao sa sambit ko. Kaagad kong tinungo ang pinto pero bago ko pa man yun mabuksan, ay may nauna nang nagbukas mula sa labas. Dark? Baka sa mukha niya ang pagod at matinding pag-aalala. Hindi na ako nagulat nang ambahan niya ako ng yakap. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya. You made me worried. Hinihingal na sa Ate Dark. Akala ko ba matagal kang mawawala? Kumapit ako na mahigpit sa damit niya. Wala pang 24 hours, pero heto siya't bumalik sa akin ng puno ng pag-aalala. After everything I found out, do you really think I can stand being away from you? Halos kalahating araw ka lang walang malay. Kasalanan yun ni Gonza. No, I was the one who gave them the order. Alam ko matigas ang ulo mo. Pero paano sa Elena? Mangiyak-ngiyak na tanong ko. Binuhat ako pabalik sa kama ni Dark. Inayos niyang pagkakapwesto ko bago tumabit hawakan ng kamay kong kanina palang nanginginig.
Hindi pa rin maproseso ng utak ko ang mga nasaksihan ko. Ang isipin na wala ng buhay ang katawang yun ni Elena sa harap ko ay isa ng bangungot para sa akin. I'm sorry, but by the time Gonza and the others went back, she was really gone. Doon na ako tuloy ang napahagulhol. Sa huli, ay ako rin ang sumira sa buhay ni Elena. Ako ang pumatay sa kanilang dalawa ng nobyo niya. Don't blame yourself. Hinalikan ni Dark ang sentido ko bago niya ako akayin pasandal sa kanya. Pero, hindi ko alam kung ilang minuto o oras ako umiyak sa dibdib ni Dark hanggang sa makatulog ako. Pero dahil sa presensya niya, ay unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Siya ang naging lakas ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam ang gagawin kung hindi siya dumating. Dark, pagtawag ko sa kanya. Tumagilid ako ng higa para mas lalo pang masilayan ng gwapo niyang mukha. Hindi biro mga pinagdaanan niya. Mula noon hanggang ngayon, ay ulo niya pa rin ang habol ni Jake. Pero bakit? Anong nagawa mo at ng pamilya mo para pagtaniman kayo ng matinding galit ng matandang yun? Katulad ko rin ba si Jake na biktima ng pamilya Oxford? Are you hungry? Nakapikit ng tanong. Napangiti ako nang halikan niya ang noo ko at nakain ako para sa isang yakap. Wala akong gana. Pag-amin ko. Hinapit niya ang bewang ko. You need to eat. Panunuyo ni Dark yung nagbigay ng kaunting kiliti sa akin. Hindi mo ba itatanong kung sino si Elena? I don't want to traumatize you by asking more about her. So I ran a background check on her. Alam niya na rin kayang patungkol kay Arman? Let's not bring up what happened. Matapos ang mga nalaman at nasaksihan ko, ay imposibleng makalimutan ko ng ganun-ganun na lang. Pero susubukan ko. Hindi ang pagkamatay ni Elena magiging dahilan para panghinaan ako ng loob. Sasakyan ko ang laro ni Jake, pero hindi ibig sabihin nun napapalampasin ko ang ginawa niyang pagpapaikot sa akin. Wala magbabago sa plano. Gagawin ko ang gusto niya, hindi dahil gusto ko kundi para sa mga magulang ko at pagprotekta kay Bella. Ira, what are you doing? Kunot na ang tanong ni Dark nang pumesto ako sa ibabaw niya. Ramdam ko ang init ng mga kamay niyang nakahawak sa magkabilang bewang ko para suportahan ang katawan ko. Hindi na, baby. Are you in heat, baby? No, I'm mad. Paano mo nagawang iwanan ako nang wala man lang pasabi? Huwag mong idadahilang pumunta naman dito ang ka-business partner mo para i-heads up ako. Dahil iba pa rin kung personal ka nagsabi. Oh, my baby's mad. Dumaos-os ako sa hita niya na maupo siya sa kama. Dark? He hummed. Napahagat ako ng labi nang halikan niya ang balikat at leeg ko. You're the one started this. Let me. Saad ko. Ako na mismo ang naghubad sa pang-itaas kong damit para mas mabigyan pa siya ng access. Gorgeous. At tuloy na kong inangkin ni Dark. Bago ako tuluyang makatulog, nagising ako kinaumagahan na malinis, blooming at ngalay. Sa pagkakaakala ko ay nakalimang rounds kami. Kung hindi siguro ako bumagsak at nakatulog sa balikat niya, ay baka umabot pa kami ng 10 rounds. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.